sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan,
kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo alay. Tanging sa'yo alay. Si Jesus, ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus, ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus, ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus, ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo alay. Tanging sa'yo alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord. Good evening once again. Welcome to our midweek Bible study. Gaya na sinasabi ng salita ng Panginoong Diyos sa Hebrews 10:25, let us not give up the habit of meeting together as some are doing, but instead let us encourage one another since we see that the day of the Lord is coming nearer. Ano ha? So sa ganitong paraan, maimbitahan natin mga kaibigan natin na makapanood. Kung hindi man sila makarating sa mga talagang fellowship places, eh dito man lang sa ating live streaming ay makapanood at hindi lang makapanood, makapakinig ng magandang balita. No, ha? So before anything else, tayo muna po ay manalangin at humingi ng guidance sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka o kataas-taasang Diyos Ama sa langit. Maraming salamat po muli sa araw nito, sa pagpili mo sa amin, sa oras ito, na makapakinig ng iyong magandang balita. Hindi lang magandang balita, kundi mabuting balita. So Lord, tonight, we offer to you ourselves as a living sacrifice dedicated to you, O Lord. Kayo po nakakabatid ng nilalaman ng aming mga puso, Lord. If there's anything that is not pleasing to you right now, na makakahadlang sa pagtanggap namin sa iyong mga banal na salita, Lord, purify our hearts, Lord, that we may worship you. Cleanse our hands that we may praise your name. Lord, we ask the guidance of your Holy Spirit to give us the understanding that we need. Inaamin po namin na kulang ang aming kaisipan, ang kaalaman upang abutin namin yung ganap na kalooban. Kaya Lord, gabayan niyo po kami sa paggabing ito, sa pag-aaral nito. Tinataas ko po sa iyo rin ang mga gagamitin mo mula sa magpapaawit, praise and worship, comfy band, at higit sa lahat, na kapatid naming gagamitin mo sa pagbabahagi ng iyong mga banal na salita. May your name be glorified tonight, O Lord. And we give you back the highest praise, the highest glory and honor. In Jesus' name we pray. And all God's people says, Amen. Okay. So, bago tayo magpatuloy, meron po tayong mga ilang announcement. This coming May 11, may magaganap po tayong LSS, the Prime Power, Makati area po ito. At iniimbitahan po namin ang lahat ng mga taga Makati na sumuporta at dumalo sa ating LSS sa May 11 sa Prime Power sa Cramsis to. Ano ha? Kila Brother Bernie and Sister Vivian Caramba. Ano? At LSS din po sa May 11
sa Kuya po, sa Nueva Ecija, together with Tarlac po, Panique, Capas, and Bulacan. Yan po ang mga involved na mga prayer meeting and outreaches. Ano ha? At ito po'y magaganap sa Kalumbitin. Ayan, Terra Resort Barangay Kalumbitin. Again, May 11, alas 9 ng umaga sa Terra Resort Barangay Kalumbitin. Kuya po, Nueva Ecija. Yan. Na-miss ko pala yon. At one more thing na kailangan malaman natin sa LSS nito, dates are open to all members who are already attending our prayer meetings and fellowship. Napakahalaga po nito mga kapatid. Kinakailangan medyo marami-rami na tayong attendance sa prayer meeting para hindi tayo ma-culture shock. Ano ha? Kailangan nakapakinig na tayo ng Word of God, na naka-attend na tayo ng mga maraming prayer meeting bago tayo mag-LSS. Kasi doon sa prayer meeting, doon mamumulat ang ating kaisipan kung ano ba yung ating pinasok na ito. Amen? Kasi doon, nandun yung Word of God, wherein makikita natin at mararanasan natin din ang kapangyarihan ng salita ng Panginoong Diyos as we go on attending. Ano ha? Kaya napakahalaga na tayo naka-attend ng prayer meeting bago tayo magpa-Life in the Spirit seminar. Ayan. And of course, another blessing from the Lord, meron po tayong annual flu vaccine, 4th strain. Available po ito from Brother Doc Fidere. Meron po tayong 1,200 per person po ang ating commitment. It's on April 27, 2024 and it's a Saturday at gaganapin po dito sa Comfy BF Worship Center. 1 o'clock PM po ito. And deadline of confirmation, mga kapatid, dun sa mga nag-decide at magdi-decide na magpabakuna, kailangan bago mag-April 25 or on April 25, settle na po tayo, nakapagpa-reserve na po tayo. You can message any of the workers, ng Comfy, And of course, hindi natin kakalimutan ang ating mga kapatid na nagse-celebrate ng kanilang special day. Yan. Tingnan natin. April 17, 2024. Happy birthday, Brother Emmanuel Bartolome. Yan. Brother J.M. Garcia. Sister Angie Villavicencio. And Brother Miko Cabral. And of course, happy anniversary, Brother Dennis and Sister Anrin Vito. Yan. Happy birthday and enjoy your day, mga kapatid. Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Okay, happy birthday and happy anniversary. Enjoy your day, mga kapatid. Mga kapatid, ihanda na natin ang ating sarili at tawagin na natin mga kasama natin sa bahay para sama-sama tayong tumalon, sumayaw, magpuri sa ating dakilang Diyos at sumamba sa Kanya. So tonight, let's welcome our praise and worship team. Hallelujah! Hallelujah! It's a great day again ay pinagkaloob ng ating Panginoon. Kaya sa lahat ng mga kapatid ko na naka-tune in ngayon,
at handang pagpalain ng Panginoon. Halina kayo at tayo ay sumamba at magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Ayan. Hello po mga kapatid. Ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Amen. Panginoon. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Amen. At ito po ay, tayo po ay magpapasalamat, magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Kaya samahan niyo po kami sa pag-awit sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Give thanks to the God of gods. His love endures forever. Give thanks to the Lord of lords. His love endures forever. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ayan. Awit po tayo mga kapatid. Thank you, Lord. Thank you, Mahal Lord. ba natin ang Panginoon? Amen. Amen. Kaya awitan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Woo! Glory to you, Lord Jesus. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinidinig. Dinidinig niya ako sa dalangin ko't bibig. Ako'y kanyang dinirinig sa tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Isan pa! Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manali ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manali ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Dalangin ko't dalangin mo, inidinig niya. Minsan pa, mahal ko ang Panginoon. Mahal ko ang Come on, let's Panginoon, dance. pagkat ako'y dinidinig. Dinidinig niya ako sa dalangin ko't bibig. Ako'y kanyang dinidinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay matawag, sinasagot niya agad. Manali ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Pagkat siya ay mabuti, di marunong magpapaya. Manali ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Dalangin ko't dalangin mo, dinirinig niya. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Minsan pa, umasa ka sa Diyos. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Si Yahweh ay tapat, si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maaasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sa atin,
harapan sa kanyang salita at maaasahan kanyang yawan. Si Yahweh ang sa atin nagbibigay lakas. Sa daraanan ko siyang nag-iingat. Sa daraanan ko, sa daraanan ko siyang nag-iingat. Sa daraanan ko siyang Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Narito kami ngayon, Panginoon, upang mag-alay ng awitin para sa iyo. Salamat po sa kabutihan mo sa aming buhay. Salamat sa pagliligtas mo sa amin. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Tunay nga po na ikaw lamang, Panginoon, ang aming sasambahin. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ito na naman, namamangha sa iyong kabutihan. Di ko alam kung bakit ganito ang pagmamahal mo na totoo. Nasa akin ay iyong inilaan. Kahit ako'y nagkukulang sa pagtawag sa iyong banal na pangalan. Di ka nagsasawang ako ay dinggin sa panalangin na puno ng hiling na wala naman talagang katapusan. Aking ihahayag ang iyong kadakilaan, aking sasabitin ang iyong katapatan. Ang walang hanggang paglingap mo'y aking aawitin. O Panginoon, ito na naman. Ito na naman, namamangha sa iyong kabutihan. Di ko alam kung bakit ganito ang pagmamahal mo na totoo. Nasa akin ay iyong inilaan. Kahit ako'y nagkukulang sa pagtawag sa iyong banal na pangalan. Di ka nagsasawang ako ay dinggin sa
natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you. Glory, glory to Thank you, you, Lord Jesus. Jesus. Glory to God sa ating praise and worship team. Thank you, Lord. So tonight, yan, ihanda na natin ating mga Bible, ballpen, notebook, markers, yan. At sa pagpapatuloy po ng series ng Epistle to the Hebrews by Paul, tayo po ay nasa Hebrews chapter 5 at ito po ay sinimula na po ng ating kapatid na si Pastor Rafi Real. Ngayon po sa pagpapatuloy naman, sa gabing ito, let's welcome our pastor, Pastor Simple Garcia. Thank you, Lord. Magandang gabi po sa ating lahat dito sa Pilipinas at magandang araw naman po dyan sa ating mga kapatiran sa labas ng bansa. At ito po ang pagpapatuloy po ng ating pag-aaral ito po yung ating series ng pag-aaral sa ating Bible study. Na ito po ay matatagpuan sa book ng Hebreo. At bago ho tayo magpatuloy, babasahin ko po muna itong mensahe ng Panginoon sa atin. Na matatagpuan po dito sa Hebreo, Kabanatang 5. Simulan ko po dito sa mga talatang 5 hanggang 10. Gayon din naman, hindi itinaas ni Kristo ang kanyang sarili upang maging pinakapunong pari. Siya ay pinili ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak. Mula ngayon ako na ang iyong ama." Sinabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay pari magpakailanman, ayon sa pagkapari ni Melchizedek." Noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya ay nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya ng Diyos dahil lubusang siyang nagpakumbaba. Kahit na siya ay anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang siya ay maging ganap, siya ang naging sanhi upang magkamit ng walang hanggang kaligtasan ang lahat ng mga masunurin sa kanya. Ginawa siya ng Diyos na pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Mga kapatid, dito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Sandali po tayong manalangin. Hallelujah, hallelujah. Panginoon na po sa lahat, salamat po sa gabi pong ito na muli pong ibinigay sa amin upang kami po ay makapag-aral ng inyong mga salita. Salamat po, Lord, sa pribilehiyo, pagkakataon po na ibinigay sa akin para ako po'y magamit po ninyo para ibahagi ang inyong mabuting balita. At muli, Panginoon, sa oras na ito, pangunahan po ninyo ako, higit po sa lahat, inaamin ko po muli yung aking kawalan. Kayo po ang siyang magtuturo, magpapaliwanag ng mga salita na manggagaling po sa inyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Iyan purihin ang ating Panginoon. Ito nga po mga kapatid, ito yung karugtong po ng ating mga pag-aaral na noong mga nakaraang linggo. Na ito nga po ang pag-aaralan nga po natin ay si Jesus ang ating dakilang saserdote. Natutunan natin na ang mga saserdote ang kumakatawan sa atin sa pagharap sa Diyos. Di ba? Totoo naman po. Sila po yung kinatawan ng Diyos para tayo humarap para sa Kanya. At may mga pagkakaiba po ang mga punong saserdote na pinili mula sa mga lahing tinawag, sa gawain o paglilingkod bilang saserdote. Natalakay po ni Pastor Rafi ang tungkulin o katangian ng isang tao para maging saserdote. Ngayon naman po, ang high priest po ay mga common na tao na pinili upang kumatawan sa gawain ng tao na nauukol para sa Diyos. Ang high priest ang nangangasiwa sa mga mamamayan. Siya ang nagdadala ng mga handog ng mga tao. Siya ay God-appointed, not self-appointed. Sabi diyan na hindi po ang tao. Dito po sa mga talatang 4, kung atin nung babalikan doon sa mga talatang 4 hanggang 5, sabi po diyan, ang karangalan ng pagiging pinakapunong pare ay hindi maaaring makuha ni numan sa kanyang sariling kagustuhan
ang Diyos ang pumipili sa kanya, tulad ng pagkapili kay Aaron. Gayon din naman, hindi itinaas ni Kristo ang kanyang sarili upang maging pinakapunong pari. Siya'y pinili ng Diyos na nagsasabi sa kanya, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama. Yan, napakamaliwanag mga kapatid. Sabi nga po dyan na ang Diyos po ang nagtatalaga at kahit na ho ang ating Panginoong Hesus, sabi dyan ay hindi po niya itinaas yung kanyang sarili para maging saserdote. At dito nga po sa ating Bible study ngayon, ito nga po yung ating binasa dito sa mga talatang 5 hanggang 10. Ang pinaka-title nga po natin dyan ay si Jesus ang Great High Priest. Siya po ang pinakapunong saserdote. Ngayon po, iisa-isahin po natin ang mga katangian ng pagka-saserdote ng ating Panginoong Jesus. Dito po, pag-aaralan ho natin ngayon, iisa-isahin po natin. Dito po yung tinatawag na katangian ng pagkasaserdote ng ating Panginoong Jesus. Unang-una po, sabi nga niya dito ay Jesus Christ was born as a man, appointed and sent by God. Yan mga kapatid, napakamaliwanag po At yan po ay may dalawang proof, dalawang katotohanan na magpapatunay na si Jesus ay mula sa Diyos at itinalaga ng Diyos. Saan po yan? Una, sabi po dito ay yung ito ay sinabi ng Diyos. Sabi nga po, God's word o yung kanyang prophecy. Doon po sa verse 5. Ano po ang nakalagay? Balikan natin sandali. Gayon din naman, hindi itinaas ni Kristo ang kanyang sarili upang maging pinakapunong pari. Siya'y pinili ng Diyos na nagsabi sa kanya, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama. Maliwanag mga kapatid yan Sabi pa po dyan. At dito pa po sa awit kabanatang 2, sa mga talatang 7, yan basahin din po natin mga kapatid yung pagpapatunay po ng sinasabi dito. Dito nga po sa mga awit, kabanata pong 2, basahin ko po yung verse 7. Tingnan po nating sandali. Ipahahayag ko ang sinabi sa akin ni Yahweh. Ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama. Yan, tingnan po nyo nagpatunay mga kapatid yan. Iyan po yung binabanggit dyan, yan po yung proof ng sinasabi ng salita ng Diyos na Jesus Christ was born as a man, appointed and sent by God. At sinabi po ng Diyos na ipadadala niya ang kanyang anak sa mundo. Sabi diyan na nagkatawang tao upang maranasan ang pamumuhay ng tao. Diba? Nang maging kalugod-lugod sa kanya. Alam naman natin po doon dito po tingnan natin sa John 3:16. Alam po natin to. Pero ituloy po natin hanggang 17. Kung ano nga po ba nakalagay diyan. Sa John 3:16, ano po ang sabi doon? Ay gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay yung kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sa verse 17 po, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Napakamaliwanag mga kapatid. Di po ba? Sabi diyan, ipinadala daw po yung kanyang anak na walang iba kundi ang ating Panginoon, hindi daw para hatulan ang sanlibutan, kundi para iligtas. At ito na po, tayo na po yung bunga. Pangalawa po na nakapaloob dyan sa Jesus Christ was born as a man appointed by, sent by God. Yung pangalawa ay God's oath. Sabi dyan yung a solemn promise. Ito po yung ipinangako po ng Diyos na ang kanyang anak ay ang priest forever. Ayon sa pagkakasaserdote ni Melchizedek. Di po ba? Yun po, ipinangako din ng salita ng ating Panginoon. Kaya dito po, sa Hebreo, kabanatang 2 naman po, talatang 17. Tingnan naman po natin kung ano ang binanggit dito. Sa Hebreo 2:17, kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan upang siya'y maging isang pinakapunong pari na mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-alay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. Yan po ang nagpatunay, di ba? Naggandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Di po ba? Pinakita ho diyan ang ating Panginoon. Siya po yung ating dakilang saserdote na nakauunawa ng lahat ng bagay. Di po ba? Yung kahinaan natin, siya po ang nagpupuno. Di po ba? Kaya nga ho sa panahon ngayon, makikita natin gaano nga bang kahina ng tao. Mahina. Sabi nga ang tao'y marupok, madaling lumimot. Pero salamat ho at ipinadala yung ating saserdote na walang iba na kundi ang ating Panginoong Diyos. Pangalawa po, na makikita natin dyan, na sabi nga katangian ng pagkasaserdote, yung pangalawa, sabi dyan ay Jesus Christ sacrificed Himself and suffered. Yan po, alam po naman natin yan. Sabi nga, inialay ng ating Panginoong Diyos ang kanyang sarili at siya po ay dumanas ng pagdurusa. Ramdam po natin yung paghihirap na dinanas ng ating Panginoong Diyos, di ba? Di ba? Alam naman natin na katatapos pa lang ng ating mahal na araw, di ba? Nakita natin talaga namang ang ating Panginoong Diyos, kita po natin kung ano yung hirap na yung kanyang pagdurusa, yung dinanas niya, na yung kanyang pagdanas ng ganong paghihirap, hindi naman ho para sa kanya lang. Ito ho ay para din sa atin. Kaya nga kung ating babasahin dito sa Mark 14, tingnan po natin yung pong kanyang ginawa dito. Tingnan natin sa Mark 14, dito po sa verse 32. Tingnan po natin sandali. Ano naman po ang nakalagay? Ito po yung kanyang nung siya nagpe-pray doon sa Gethsemane. Tingnan po ninyo Mark 14 verse 32. Yan, ganito naman po ang nasasaad. Dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Maupo muna kayo rito habang ako'y nananalangin." Yan po. Alam niyo po kung bakit yung kanyang panalangin. Alam po niya yung magaganap sa kanya . Diba? Alam po niya makakaranas siya ng hirap. Talagang siya ay ipapako sa krus. Alam po niya yon. Kaya ito po, at hindi lang po yan. Dito pa rin po sa Hebreo, Kabanatang 5, tingnan naman po natin kung anong nakalagay dito sa verse 7. Sabi po dyan, noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya'y nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa katawan, sa kamatayan. At dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Tingnan po ninyo, sabi diyan, yung kanyang pagpapakumbaba, kaya po siya ay dininig ng ating Panginoon. Sabi diyan, umiiyak ng nananalangin. Dumaan siya sa mga proseso ng pagsasakripisyo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At sa kanyang pagsunod, dininig ng Diyos yung kanyang panalangin. Di po ba? Alam naman po natin yung naranasan ng ating Panginoon. Sabi nga, dininig ng ating Ama sa langit yung kanyang panalangin. Ganun talaga pagka pakumbabaan. Yun naranasan niya ng ating Panginoong Jesus. Pangatlo po, na makikita po natin dito yung Jesus Christ was made perfect and become the source of eternal salvation. Sabi diyan, tingnan ninyo, balikan po natin yung verse 9. At nang siya'y maging ganap, siya ang naging sanhi upang magkamit ng walang hanggang kaligtasan ang lahat ng mga masunurin sa kanya. Sabi nga po diyan, naging ganap po siya at siya ang pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng alin daw po ng sumusunod sa kanya. At dahil nalugod ang Diyos sa kanyang pagsunod, naging ganap siya. Di po ba? Gano'n naman po talaga. Pagka nakakasunod tayo, maging tayo man, nalulugod po ang Diyos. At yan po, naranasan ng kaya nga yung panalangin ng ating Panginoong Jesus para sa Ama, nangyari po yan. Tingnan po natin yung mga verse po na nakapaloob dito. Dito po sa unang Pedro, basahin ko rin po sa atin sa unang Pedro, Kabanatang 2, talata pong 22. Tingnan naman po natin kung ano po nakalagay dyan. 1 Peter 2, verse 22. Yan, ito po ang nasasaad. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Yan po ang binanggit yan. Hindi daw po siya gumawa ng kahit anumang kasalanan o nagsinungaling man. Kaya nga po yung kanyang perfect nga po siya . Sabi diyan naging ganap siya
at siya ang pinagmula ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng sumusunod sa Kanya. At hindi lang po yan. Tingnan pa rin po natin dito sa Hebreo 7, sa verse 26. Tingnan po natin ganito rin po ang binanggit dito. Sa makatuwid, si Jesus ang pinakapunong pari na kinakailangan natin. Siya'y banal, walang kasalanan, ni kapintasan man. Inihiwalay sa mga makasalanan at itinaas sa kalangitan. Yan na po ang binabanggit na na pinakadakilang saserdote. Sabi diyan ng ating binasa, siya daw po ay walang kasalanan. Ba? Sabi po diyan, ulitin ko po tingnan po niyo ang pagkakasabi dito sa mga talatang 26. Sa makatuwid, si Jesus ang pinakapunong pari na kinakailangan natin. Siya'y banal, walang kasalanan ni kapintasan man, inihiwalay sa mga makasalanan at itinaas sa kalangitan. Yan po. Nagpakita po sa atin. At hindi lang po yan. Dito rin po sa 2 Corinthians 5 verse 21. Binanggit din po dito Tingnan po natin ito. Sa 2 Corinthians 5 verse 21. Ganito naman po ang nasasaad. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Yan po. Sabi diyan, di ba? Hindi po siya nagkasala, pero dahil daw po sa pagiging matuwid, ganun din tayo. Ang nais ng Panginoon, tayo'y lumakad ng nakalulugod din sa Kanya. At ang pang-apat po na makikita natin diyan, Jesus Christ was appointed high priest by God. Tingnan po ninyo, balikan po natin yung verse 10 na binasa natin kanina, dito po sa sulat ng dito po sa aklat po ng Hebreo. Tingnan po natin sa Hebreo, sa verse 10, ginawa siya ng Diyos na pinakapunong pari, ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Yan po, ang sabi diyan, napakamaliwanag ang Diyos po mismo ang nagtalaga kaya sa ating Panginoong Jesus bilang pinaka-pinunong saserdote. Siya po ang nagtalaga para siya yung di ba? Sabi nga natin kanina, ano ba yung gawain ng priest? Siya yung tagadala ng handog, siya ang tagapamagitan. At salamat po sa ating dakilang sabi nga, pinakapunong pari na walang iba kundi ang ating Panginoon. So dahil sa dami ng ating kasalanan, tayo po'y napatawad ng ating Panginoon. Kaya ngayon po, nakalulugod na yung ating buhay. Ang ginagawa po natin ay nakalulugod sa Kanya. Siya ang perpektong kumakatawan sa atin sa harap ng Diyos. Tingnan po ninyo siya po ang perpektong kumakatawan sa atin sa harapan ng Diyos. Tingnan po nyo, para bang, di ba, parang tayo, maaring nung mga unang panahon, di ba, nung wala pa tayong malalim na rin, parang naiilang, ano bang tawag doon? Parang naiilang ba tayo? Pero ngayon, salamat po sa ating pinakapunong saserdote na walang iba, kundi ang ating Panginoon Jesus dahil nauunawaan po niya. At siya po, dito po sa Hebreo, tingnan natin to Sa Hebreo po, kabanatang 2, dito po sa mga talatang 17 hanggang 18. Ito po yung pagpapatunay ng Scripture. Kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan upang siya'y maging isang pinakapunong pari na mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng mga tao. At ngayoy, matutulungan niya ang mga tinutukso sapagkat siya man ay tinukso at nagdusa. Yan po, kaya nga sabi diyan, kung paano daw pong patutulungan daw po niya yung mga tinutukso na nagdusa. Tayo, di ba? Salamat po. At ang Panginoon po yung ating kumakatawan sa atin. Dito pa rin po sa Hebreo, kabanatang 4. Basahin ko po yung talatang 14 hanggang 15. Kaya nga, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon na tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan. Doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailan may hindi siya nagkasala. Kaya malakas na ngayon ang loob natin
na ano po, harapin natin, ano man yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, may pag-trials man tayo, sabi dito eh. Tingnan po nyo, ang ating pinakapunong saserdote ay nakauunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad din natin, tinukso niya siya sa lahat ng paraan. Subalit kailanmay, hindi siya nagkasala. Po ba? Tayo ngayon mga kapatid, di ba? Ano naman pong ano yan? Paano pa naman tayo hindi, paano pa natin hindi kikilalanin ng ating dakilang siyempre sa kanya po nang gagaling, mahina tayo eh. Pero sabi to, inaako niya lahat. At hindi lang po yan, dito rin po sa Hebreo, kabanatang 6, sa mga talata pong 20, si Jesus ay naunang pumasok doon, alang-alang sa atin, at naging pinakapunong pari magpakailanman, ayon sa pagkapari ni Melchizedek. O sabi diyan, si Jesus ang naunang pumasok doon, alang-alang sa atin, at naging pinakapunong pari magpakailanman, ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Laging ang Panginoon. Sabi diyan, siya po yung kaya walang dahilan para hindi natin magampanan yung mga ipinapagawa sa atin, Lord. At sa Hebreo 8, verse 1, ito rin po ang nasasaad naman dito. Sabi to, ito ang ibig naming sabihin, mayroon tayong ganyang pinakapunong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Di po ba? Ulitin ko po, ito ang ibig naming sabihin. Mayroon tayong ganyang pinakapunong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Di po ba? Ang liwaliwanag. Sabi diyan, meron daw po tayong nauna na. Sabi diyan, na nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. At yan po ay walang iba, kundi ang ating Panginoon. At dito rin po sa Hebreo 10, dito naman po sa verse 21 hanggang 22, tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nalinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Iyan po ang imbitado, ang paimbita ng ating Panginoon. Sabi niya, lumapit daw po tayo sa pinakapunong pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa panahon natin ngayon, kung ang mga tao, halimbawa, ikaw ay nagdadalawang isip pa, na para bang nag-aatubilang lumapit. Naku mga kapatid, naandyan na po. Siya po yung ating tagapamagitan. Di po ba? Siya po yung tagapamagitan sa ating Ama sa Langit. Upang sa ganun po, yung ating mga bagay na pagkatakot sa buhay, mawala. Simple, inuna na ng ating Panginoon. Sabi nga ng mga talatang binasa natin kanina, nauna na daw po siya doon sa trono ng kataas-taasan. Ibig sabihin niyan, sa panahon natin ngayon mga kapatid, nauunawaan po natin na siya po yung ating pinakapunong saserdote, na siya po yung sa kabila ho ng kahinaan natin, tayo po ay kanyang pinapalakas. Jesus is the perfect and great high priest. Bakit? Pag-usapan po natin ngayon. Tingnan natin ang mga comparison. Una, ang sabi diyan, marami po ang mga tinawag na saserdote. Ngunit, nag-iisa si Jesus na punong saserdote. Diba? Siyempre, ano po ang ibig sabihin niyan? Ang ating Panginoong Jesus, ano ang kaibahan niya? Sabi nga dyan yung kanyang pagiging saserdote, yan? Walang katapusan. Diba? Ibig sabihin, hindi katulad ng napapalitan, pero siya, yan ibig sabihin, talagang, anong tawag dyan? Forever, habang panahon. Diba? At ang pangalawa, ang kanilang pagkasaserdote ay temporary. Diba? Sabi nga, nung mga binasa natin kanina, yung pagkasaserdote nila ay mga temporary po yan. Pero dahil hindi ito nagtatagal, pero ang ating Panginoong Hesus po ay pang-eternal. Sabi diyan, ito ay pang-walang hanggan. Tingnan po natin dito sa Hebreo, kabanatang 7. Simulan po natin dito sa mga talatang 1 hanggang 3. Ang Melchizedek na ito ay hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari,
Sinalubong siya ni Melchizedek at siya ay binasbasan nito. Ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng nasamsam niya mula sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalawang Melchizedek ay hari ng katuwiran. At dahil siya ay hari din ng Salem, ibig sabihin siya ay hari ng kapayapaan. Walang nababanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin nakatala ang kanyang kapanganakan o kamatayan tulad ng anak ng Diyos. Siya'y pari magpakailanman. Yun daw po yung comparison ng kaibahan. Kay Melchizedek po, hindi nabanggit. Ang sabi diyan, ano ang nakalagay? Walang nabanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa kanyang angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan tulad ng anak ng Diyos. Siya'y pari magpakailanman. Di ba yung mga binasa po natin scripture kanina, yung po yung pagpapaliwanag doon. Yung po ang pagpapatunay na yung ating pinakapunong saserdote na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, naiiba po sila sa iba. Diba? Ano yung pangatlo? Nag-aalay sila ng maraming handog at ito naman po, di ba? Pero ang ating Panginoong Jesus, inialay ng ating Panginoong Jesus ang kanyang sarili. Di ba? Yung kanyang sarili po ang inihandog. Yung iba, ano ang ginagawa? Para bang yung mga panghandog nila, yung mga dugo ng tupa. Pero dito, ano ang inihandog? Sarili niya eh. Di ba? Kaya nga dito po sa Hebreo 10, verse 12. Tingnan po natin kung ano po nakalagay dito sa Hebreo, Kabanatang 10, talata 12. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa kasalanan at iyo'y sapat na. Iyo'y sapat na. Pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos. Yun daw po. Yun daw pong, yung pong kanyang pagkahandog ay minsan lang ginawa. Sabi yung kanya pong paghandog na yon, sapat na po. Alam niyo kung bakit sapat na? Buhay. Sarili niya. Kaya nga balikan natin ang John 3. Sabi nga, gayon na lamang ang pag-ibig. Kaya sanlibutan, kaya ibinigay yung kanyang bugtong na anak. At yan niya ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Yun po, ang mga nakapaloob dyan. Ano pa po ang binanggit dito? Yun po yung una, balikan ko po ha, marami ang mga tinawag na saserdote, ngunit naiiba po ang pinakapunong saserdote ng ating Panginoong Jesus. Pangalawa, ang pagkakasaserdote po nila ay temporary lang, pero ang ating Panginoong Jesus, pang-eternal. Pangatlo, nag-alay sila ng maraming handog, pero ang ating Panginoong Jesus, ang inialay niya, yung kanyang sarili. Pang-apat, inialay nila ang dugo ng ibang tao. Di ba? Kung ano inihalay nila. Pero ang ating Panginoon Jesus, inialay ng ating Panginoon Jesus ang kanyang sariling dugo. Diba? Sa Hebreo 9:12, tingnan po natin kung ano po ang nakalagay. Sa Hebreo, Kabanatang 9, talata 12, minsan lang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Yun nga po, sa katulad ng binabanggit natin kanina, iniaalay nila yung mga dugo ng hayop na panghandog, pero dito ang Panginoong Jesus, yung kanyang sariling dugo, yung kanyang inialay. Kaya yun po yung comparison yung kanyang pagkasaserdote. Panlima, ang kanilang handog ay hindi nakakapawi ng kasalanan. Pero ang handog ng ating Panginoong Jesus ay pumawi ng kasalanan. Saan naman po makikita yan? Tingnan naman po natin dito sa Hebreo 10, verse 14. Tingnan po nyo ang liwanag din po na nakalagay dyan. Sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga nililinis ng Diyos. Ulitin ko po, sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga nalilinis ng Diyos. Yun po, sabi diyan, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay ginawa silang ganap. At yun po ang nakapaloob dyan. Pang-anim po, sabi diyan, ang paghahandog ng mga saserdote ay hindi natatapos. Sabi diyan, palagi ang po nilang ginagawa, taon-taon. Pero ang paghahandog po ng ating Panginoon, minsan lang ito. At ito ay sapat na. Yun po, sabi doon. Diba sila po, taon-taon po ginagawa nila eh. Lagi sila naghahandog. Diba? Pero yung ginawa ng ating Panginoon, minsan lang yung ginawa yon. Di po ba? Yung pagkapako sa krus,
Minsan lang po niyang ginawa yon. Sapat na po yun, di ba? Kaya nga tayo, inaalala na natin po ngayon yun eh. Di ba? Yung ginawa ng ating Panginoon Jesus na pagkapako sa krus, minsan lang yun. Di ba? Minsan lang nangyari sa kanya. Hindi po katulad ng ginagawa ng mga taon-taon. Naghahandog sila, nag-aalay sila para mapatawad sila sa kasalanan. Pero ang ating Panginoon, minsan lang po niya ginawa yan. Kaya nga po, dito rin po, basahin ko lang po itong John 17 ha. Meron din pong nakalagay dito eh. Tingnan po natin sandali kung ano po ang nakapaloob dito sa aklat po ng Juan, Kabanatang 17, dito po sa mga talata pong 4. Ganito po ang nasasaad. John 17, verse 4. Inihayag ko dito sa lupa ang iyong kaluwalhatian. Yan, sabi dito ha, John 17, verse 4. Inihayag ko dito sa lupa ang iyong kaluwalhatian. Natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo na sa akin ngayon sa iyong harapan ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan. Tinampo nyo ha? Sabi diyan, kaya tunay nga na ang ating Panginoong Hesus ang pinakapunong saserdote. Siya po yung perfect na high priest. Sabi diyan, wala na ho tayong idadagdag. Ba? Kumpleto na po yun. Ang gagawin lang natin, paniwalaan natin, tanggapin natin sa ating buhay. Makakalakad po tayo ng nakalulugod sa ating Panginoon. Siya yung daan patungo sa Ama. Alam po naman natin yung John 14:6. Ano po ang nakalagay doon? Ako ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. At walang makapupunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Ganun po. Diba? Kaya nakikita ho natin, diba, sa ating buhay ngayon, mula nang tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay, ano po ang ginawa ng ating Panginoon? Ito na, ang ganda-ganda ng buhay. Diba? Nakita natin na kung tayo man ay nagkakamali, meron tayong pinakapunong saserdote na siya ba yung nagpapanumbalik sa Ama. Diba? Sa kabila nga, kung kahit nga minsan tayo nanlalamig eh. Diba? Pero binibigyan pa rin tayo ni Lord ng alab ng paglilingkod para sa Kanya, para paniwalaan natin na yung ating pinakapunong saserdote, alam po niya yung kahinaan natin, nauunawaan po niya yan. Kaya ang sikreto lang talaga dyan, paniwalaan natin yan. At hindi lang po yan, meron pa rin po ditong misahe, tingnan po natin ha. Dito po sa Hebreo, Kabanatang 4. Basahin ko po sa inyo itong mga talatang 14 hanggang 16. Sabi dito, kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Yan, mga kapatid, muni-muniin po natin to. Tingnan po natin, kaya nga, ang sabi diyan, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Bakit ito sinabing magpakatatag? Ibig sabihin, may labanan. Diba? Pero ang sabi diyan, magpakatatag dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan, doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y sabi diyan ay doon sa harap ng Diyos, siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman ay hindi siya nagkasala. Kaya mga kapatid, sa gabi pong ito mga kapatid, iiwanan ko po sa atin ang mensahe ng ating Panginoon. Kaya nga po ang naging pamagat nga po ng ating pag-aaral sa gabing ito ay yung tinatawag na si Jesus ang ating dakilang saserdote. Sabi nga po, magpakatatag tayo, yung pinakahuling verse na binasa na magpatatag ho tayo. At alam natin na yung ating dakilang saserdote pong ito, sabi nga nung ating binasa kanina, nakauunawa ng ating mga kahinaan. Kaya ang ibig pong sabihin niyan, sa buhay natin, ano man ho yung ating mga nararanasan sa buhay, panghawakan po natin yan. Ating po Panginoong Hesus, siya po yung ating pinakapunong
saserdote. Thank you, Lord. Sige po, magandang gabi po at tayo po'y manalangin. Dakila po namin, Diyos, kami pinagpapasalamat sa gabing ito. Tunay po, Lord, na napakabuti po ninyo sa amin. Salamat po sa kapahayagan ng mga salita na ibinigay po niyo sa amin upang sa ganun po'y lubos po naming maunawaan na kayo po yung aming pinakapunong saserdote na naghandog ng buhay para rin kami magkaroon ng buhay na nanggagaling po sa inyo, Panginoon. Muli, Panginoon, salamat po at nawa yung aming napag-aralan ay nakadagdag sa amin upang sa ganun po'y ito ay magpalago sa aming buhay pananampalataya. Salamat po, Lord. Lahat ng papuri, pasasalamat, ibinabalik po namin sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you, Lord. Salamat po. God bless. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy